Bukas po, Lunes, no? Bagsak presyo tayo sa ating mga feeds. Dito sa Galimax 1, V-Pro feeds, yan, discount tayo dito 1 peso, no? 1 peso kada kilo. Ito 44 pesos, 43 na lang to bukas. Galimax 2, 41, 40 na lang yan bukas. Galimax 3, 39.50, 40 kay 38 na lang yan. Galimax 21, 40 na lang yan bukas. Dito naman tayo sa Vinovo V-Pro feeds. Itong V-Pro 1000 natin, 42 na lang yan bukas. V-Pro 2000, 41. V-Pro 3000, no? Pang maintenance, 37 na lang yan bukas. V-Pro 4000, 37, 13.8 na lang yan bukas. Yan. Sa Krakorn at saka Corn Grits, pwede din po tayong magbagsak presyo. Fancy maintenance feeds natin, 25 pesos. Yan na po talaga yung ating final price dahil sobrang mura na po nito. Yan. Fancy StartX natin, no? Pang 1 to 3 months old. Yan. Mix yan ng 30% Galimax feeds, 30% na V-Pro feeds at 40% na mais. Yan, corn products. StartX 33 pesos per kilo. Bukas 2 pesos yung ibababa niyan. 31 na lang yan bukas. Fancy Grow X 28 na lang yan bukas, no? Sa pang-grower natin, napakaganda to dahil nga branded din po yung ating mga ginamit dito. Ito namang yung Breed X natin, 31 pesos sa ngayon, bukas, no? Or sa ngayon, kapag nakita nyo na yung video, pwede na yan, 29 pesos per kilo. Mga ka-native, dito sa lugar namin, parang araw-araw medyo gumagabi na, no? Dahil nga po yan, sa palaging umuulan dito sa amin, kahit kulong yung manok natin or may mga yero na, malaki yung chance na magkasipon pa rin yung ating mga alaga, no? Dahil po yan sa lamig din po ng panahon, yan. Which is normal dito sa Pilipinas. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga ginagamit natin dito para panangga or panggamot sa ating mga alagang manok, no? Lalo-lalo na kapag sila nagkakasakit and halimbawa sila yung nagka-coryza. Para sa mga vitamins ng manok natin, no? Maraming klase ng vitamins. Depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero yung ginagamit ko dito is Progen Z. Yan, sa kanilang patubig. Breeder ADE sa breeders. Yan, palitan lang sila sa Progen Z. At saka doon naman sa pagkain nila, gumagamit ako ng King's Vita Plus. Yan. So, meron tayong stocks dyan sa Agrivet. Pwede kayong bumili sa murang halaga lang. No? Kasi nga, nakasale kami ngayon. At ngayon din po, no, sasabihin ko sa inyo yung 4 na ginagamit ko na gamot dito sa manukan natin. So, itong 4 lang po na ito yung mga ginagamit ko dito. No? Na super mabisa. Marami ako mga ineksperimentuhan pero ito yung mga mabisa talaga. No? Dito sa unang-una, nagkakasipon yung manok natin. So kapag nagkasipon yung manok natin, malaki yung chance na wala silang ganang kumain, mabaho yung ilong nila, no? Manghihina yung manok kapag patuloy na yung kanilang pagsakit na nagsimula lang sa sipon. So dito tayo sa Ambroxetil Max. Lalo na sa mga hindi nagba-vitamins, yun po yung manok na talagang nagkakasakit talaga agad-agad. Ambroxetil Max or Ambroxetil. Pero mas maganda itong Ambroxetil Max bago ito nila ngayon. Yung kinagandaan dito sa Ambroxetil Max ay ano siya, may paracetamol, tylosin, metamazole, colistin sulfate at brohimixin. Yan, no, nawala sa iba. So yung kinagandaan dito kasi meron siyang colistin sulfate. Yung purpose po ng sulfate na colistin, no, from the word coli, ibig sabihin kapag may damage po yung kanyang intestines, no, or sa kanyang tiyan, ay pwede pong gamutin nitong Ambroxetil Max. Yan. Kaya yung ibang manukan, nagbibigay sila ng mga paracetamol, tylosin, brohimixin, plus hinaluan din nila ng colistin sulfate. So dito sa atin, no, yung problema kasi kapag hinalo pa natin, baka masira po yung effectivity ng gamot. So itong Ambroxetil Max ay ginawa talaga para sa ganun, no? Para matansya yung tamang timpla para sa gamot ng ating mga alagang manok. Dito naman tayo sa kapag nagka-coryza na yung manok natin. So merong gamot para sa coryza pero mas sobrang hirap din hanapin, no? At matagalan yung gamot. 1 month to 2 months bago maging fully okay yung manok natin, no?
At yung ibang ano doon, ibang gamot, hindi natin makahanap. Pero nakakatulong po ang sulfa drugs. Yan, sulfa drugs. Meron tayo ditong trimethoprim at itong Tepox 48. Oh. Tepox 48. Yan. Trimethoprim and solmafitoxazole. Itong mga gamot na to ay makakatulong po to para po sa inyong manok na may coryza. No? Dahil nga mayroon siyang sulfa drugs at trimethoprim. Itong dalawa na to nakakatulong po sa coryza na sakit. Yan. Hindi natin naagapan na sipon, baka maging coryza kung hindi tayo nag-vaccine ng coryza vaccine. Yan. So, itong Tepox 48 ay dinisign din po para sa may coccidiosis, antibacterial, anti-infective, or halimbawa, yung poops ng manok ninyo, no? Color green, puti, napakapangit na tae, dugo, no? Tepox 48 po yung dapat natin gamitin. So, next naman tayo, no? Halimbawa naman, nagmalaria po yung inyong manok. Yan. Nagmalaria or hindi nyo maintindihan yung kanyang sakit. Yan. Dito natin yan. Ornistat. Color green na tae. No, or poop ng ating manok. Ornistat po. No, malaking tulong ito. Meron itong Pyrimethamine, HCl, at meron ding sulfa drugs. No? So, pwede din po ito sa may coryza. Pero mas okay yung Tepox 48. No? Based lang kasi nga may trimethoprim po yun. Yung tulong naman nitong iron, cobalt, copper, folic acid, vitamin B12, vitamin K3, di ba? Halimbawa, tayo po ay nasa hospital. So, dextrose, no? So, iron, cobalt, copper, folic acid, vitamin B12, vitamin K3, parang vitamins na po yan, para po bumalik yung sigla ng manok natin. Yan, no? At tulong din po na mapaganda yung kanilang kalusugan din, no? Dahil sa tulong din po nitong iron, cobalt, copper, at saka folic acid. Yan. Malaking tulong po yan. So, next naman natin, kung halimbawa yung manok ninyo, no, ay hindi nyo magamot-gamot talaga, sobrang hirap ng gamutin, simula sa pagkasipon, may pulmonya na, yan. Dito na tayo. L-spec, no? Alam ito ng mga karamihan, para saan do, sa mga hindi na maintindihan ng sakit, sa grabing sakit, L-spec, no? Lincomycin, spectramycin, bromexin. Yan, tatlong klase ng gamot. Yung L-spec naman, meron itong pang-inject, which is yung Spectromax. Yan. Available din po ito sa mga 1 kilogram. Yun na naman yung mga ginagamit ko dito, 4 na gamot na ginagamit ko. Super effective po yan. Malaking tulong ito para sa ating mga nagmamanok, no? And dapat quality yung feeds na ginagamit natin, vitamins, no? Para po hindi po magkasakit agad yung manok natin. Kapag healthy po kasi yung manok, no, mahirap po yung magkasakit. Yun yung kinagandahan kapag tayo po ay nagbibigay ng vitamins and magandang pagkain. Pangit na pagkain, walang gaanong vitamins, no? Syempre, baka yun na yung rason kung bakit nagkakalugi din yung iba na mamatay dahil nga sobrang tipid nila sa kanilang manok, no? Ibig sabihin kasi niya kapag hindi tinipid nyo masyado yung manok nyo, titipid din po kayo sa performance at syempre magagastusan kayo sa gamutan, no? Mas malaki yung gastos sa gamot kumpara sa vitamins at sa ating patukang quality.